May mga kakuntsaba raw na pulis at iba pang taga-gobyerno. Yan ang hinala ngayon ni DILG Secretary Jessie Robredo sa likod ng di raw masupil na aktibidad ng Dominguez Carnapping Group. Itinutulak naman ng ilang senador na gawing capital offense at non-bailable ang carnapping. Saksi si Marisol Abduraman. Mabilis gumalaw, malinis magtrabaho at sadyang madulas. Ganito'y sinalarawan ng PNP ang Dominguez Carnapping Group na isa sa mga grupong nasa watchlist ng pulisya. Hinala tuloy ni DILG Secretary Jessie Robredo, malawak ang galamay ng kilabot na Carnap Group. Yung carnapping po, hindi naman yung lalaki at lalaganap kung wala pong mga kasama, nagre-register ng mga sasakyan. At dahil labas-masok daw ang miyembro at leader nito sa kabila ng patong-patong nilang mga kaso, may iba pang hinala ang kalihim. Hindi ko inaalis na hindi lang pulis, baka po iba pang ahensya ng pamahalaan. Kasi nga kung no bail, naka-bail, paano nangyari? Isa sa mga posibleng imbestigahan ng hepe ng Bulacan na si Senior Superintendent Fernando Villanueva na tinanggal sa pwesto upang bigyang daan ang imbestigasyon sa karumal-dumal na pagpatay sa car trader na si Benson Evangelista. Ayon mismo sa hepe ng PNP, may impormasyon din daw silang natatanggap na nag-uugnay umano kay Villanueva sa Carnap Group. Marami tayong impormasyon na nare-receive, merong written, merong telepono. Sa ngayon, wala pang pahayag si Villanueva sa issue. Samantala, sinampahan na ng reklamong carnapping at murder si Alfred Menjola. Ang itinurong suspect na siya nakipagtransaksyon umano kay Evangelista kaugnay sa pagbili ng Land Cruiser. Ipinakita niyang litrato ng magkapatid na Dominguez sa loob ng Malolos Provincial Jail sa Bulacan kung saan daw niya sila nakilala. Bakit yung nga ba lumantad at ano ang gusto mong mensaheng sabihin sa lahat ng mga nanonood sa iyo ngayon? Hindi kinaya ng konsensya ko yung nangyari kay Vincent Evangelista. Dahil ako po, aminado ako kung credibility ko ang tinatanong nyo. Estapador lang ako, hindi ako mamamatay tao. Kinasuhan na rin ang kasabat umano niyang si Ferdinand Parulan, habang for further investigation naman ang 7 iba pang suspect na at large pa rin ngayon, kabilang kapatid ni Raymond na si Roger. Dahil sa serye ng mga krimen laban sa mga car dealer, gustong paamyendahan ni Senador Chis Escudero ang Anti-Carnapping Acts of 1972 para gawing capital offense ang carnapping, kung saan ang maximum penalty ay habang buhay na pagkabilanggo. Ang ugat ng lahat ng krimen, pwede nating maitrace sa carnapping. Bago mang hold up ng anumang bangko establishmento ang hold upper, gagamit yan ng carnap na auto. Bago yan pumatay ng sinumang tao, bago yan mag-kidnap, gumagamit palagi ng carnap na auto. Wala naman sigurong kidnapper, hold upper o mamamatay tao, nasa tamang pag-iisip niya, nagagamit ng sarili niyang auto. Si Senador Antonio Trillanes naman, gustong gawing non-bailable offense ang carnapping kung ito'y mapapatunay ginawa ng carjacking syndicate at kung ito'y ginawa ng may pamumwersa, pananakot at sa marahas na paraan. Marami pa sana na biktimang na-save. Kung yung ibang mga carnappers na recidivist, na-detain na. No? And ang kuha naman ho natin dito is for the protection of the public at large. Sa gitna ng sunod-sunod na mga mapangahas na krimeng na ulat, pagtitiyak ng gobyerno, We're rather confident that in the next 2-3 weeks we'll be reversing this crime wave as many people put it. ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Sa kauna-unahang pagkakataon, isang Pilipina ang nanalong Ford Supermodel of the World. Bukod sa cash prize sa katumbas ng mahigit 11 million pesos, may isang taong modeling contract din si Danica Flores magpantay sa Ford. Naritong report. Siya ang kauna-unahang Ford Supermodel of the World na isang Pinay. 17 years old at isang fine arts student sa UP Diliman, nagwagi si Danica Flores magpantay sa mahigit 50 contestants na sumali sa Ford Beauty Pageant na ginawa sa New York. Masaya rin po ako kasi parang hindi ko naman po inisip na magiging yung part na rin po ako ng Ford modeling. Pati ang kanyang kapatid na si Daniel na kasabay niyang sumali sa contest, pasok din sa top 8. Kanino pa nga ba magmamana ang dalawang beauty? Kundi sa kanilang inang si Lala Flores na itinanghal ding Ford Supermodel of the World Philippines noong 90s. All set na ngayon ang magkapatid para sa kanilang new life in NYC. Handa na po kami mag-work dito para ipakita nga po na kayang-kaya po ng mga Pilipinong modelo yung New York po. Bukod sa cash prize na $250,000 o katumbas ng mahigit 11 million pesos, selyado na rin ang isang taong modeling contract ni Danica para sa Ford. Kaya't balak na rin daw niyang sa New York na ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Lalo pat sa kanyang pagkapanalong Ford Supermodel of the World, mas naging confident daw siya sa kanyang kakayanan, di lang bilang isang modelo, kundi higit pa bilang isang Pilipino. May bibigay talaga yung mga Pilipina dyan dito po sa New York. Para sa saksi, Rosetti Rivera, nag-uulat.
Good news para sa players at fans ng Ateneo Blue Eagles. Sure ball na kasing sa Blue Eagles pa rin maglalaro ang star player ng Ateneo Juniors basketball team na si Kiefer Ravena. Saksi si Mark Zambrano. Yun nga siguro na nasabi ko na sa Facebook, sa internet. Pero yun nga, coming from me, I'll stay na for Ateneo and play for Ateneo this coming season 74 sa UAAP. Tuluyan ang nakahinga ng maluwag ang buong Ateneo community. Kasunod ng paglabas ng desisyong ito ni Kiefer Ravena, ang itinuturing na pinakamagaling na basketball player sa juniors level sa UAAP. Ilang buwan din kasing umikot ang balitang may mga alok sa tinaguriang The Phenom na maglaro sa Amerika. Bukod pa sa posibilidad na alokin din siya ng iba pang universidad sa bansa. Ang coaching staff ng Blue Eagles ang pinakamasaya sa balitang hindi lilipad sa ibang koponan si Ravena, na 4 na taong inalagaan ng Ateneo High School. It definitely was a pleasant development having Kiefer stay at Ateneo. We're looking forward to him being part of the program for the next 5 years and of course keeping the Ateneo team very competitive for the next 5 years. Ang fans ng Blue Eagles, hindi rin maitagong excitement sa desisyon ni Ravena. I'm very relieved kasi it took a long time for him to think which college to go to. Pero I'm happy he went to Ateneo na. Feeling ko magkaka-adjustment for a while, pero Kiefer Ravena yun, wala namang ganun-ganun sa kanya. Sandali lang yun. Bandang huli, championship na naman yun. Tuloy-tuloy, 4-peat. Star player si Ravena ng Ateneo Junior Basketball Team na Blue Eaglets. Nang makamit nila ang 3 magkakasunod nilang kampyonato sa UAAP na ang huli ay nakuha sa season 73 noong nakaraang taon. Sa kanyang huling taon sa juniors, nagtala si Ravena ng pinakamataas na scoring record sa UAAP junior level na 20 puntos kada laro. 51% ng mga tira niya ang asintado, habang nakapagtala siya ng 5.5 rebounds, 5.2 assists, at 2.6 steals sa loob ng halos 25 minutes of play. Makakasama ni Ravena sa papasok na UAAP season ang 6'11" center na si Greg Slaughter na dating naglaro sa national basketball team. Ako si Mark Zambrano, ang inyong saksi. At sama-sama natin saksihan, boyfriend ni Heart Evangelista na si Daniel Matsunaga na kunang may kahalikan daw sa elevator. At una sa saksi, ang van na may hatid na libreng edukasyon sa mga batang lansangan. Balitang hatid na nag-iisang liga ng katotohanan. Sama-sama nating pagiging saksi.